Yo, mic check. So, yun nga guys, no, isang maulan na araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Ino. So, yun nga guys, no, yung maulan na araw, pagpapractice natin ang gimbal. Ito ang aking part 1 sa pagpapractice ng gimbal. Sa pagpapractice ng gimbal na to, pag-aaralan ko kung paano gumamit ng gimbal at ano yung mga dapat kong gawin at hindi dapat gawin. Kasi itong gimbal na to is makakatulong to sa paggawa ko ng mga creative content. Pwede siya sa mga pangunahin na ding gamit sa industry ko. Let's go guys, samahan niyo ako. So yun nga guys, no, ito na nga. Meron na tayo ditong gimbal at meron na din tayong camera dito. Ang gamit nga pala nating gimbal ngayon, Shion Weebill S. Itong gimbal na to nga pala ay pahiram lang sa atin ng isang mabuting kaibigan. Tapos, ang camera naman na gamit ko is DSLR na Canon 750D. Ito ay camera ko talaga. Backstory lang tayo kung bakit DSLR ako ang meron ngayon at wala akong yung mga mirrorless or mga full frame na camera kasi noon DSLR lang talaga and Canon 750D lang talaga yung alam ko na camera or dream cam ko dahil sa idol kong videographer na nagpakilala sa akin dito or na vlogger din siya. Kaya yun, simula noon nagtrabaho ako tapos nakabili ako ng camera. Hindi ko alam na meron na palang mga advanced camera like mirrorless or yung full frame na Tsaka hindi ko pa siya ganun talaga nakaaral or nalalaman kung ano yung mga ng camera. Pero yun, naman, masaya din naman ako na mayroon akong top sensor na DSLR. Na siya, subo ko na siya, ang dami ko na siya na nagamit ko na din siya minsan sa mga event. And yun, pag minsan na nagpapataw ako, ito yung ginagamit ko. And hindi pa ako pinapahiya nito. And yun, nagagawa ko naman yung mga naiisip ko na arts. Galing, naiisip ko na naiisip ko na creative photo or video, nagagawa ko naman gamit ko. And yun nga, ang lente pala na gamit natin is itong Yongnuo Digital na 50mm f1.8. Yan yung gagamitin natin kasi sa pag-search ko, pinaka the best daw na lente or pag-aaral natin ng gimbal is 50mm. Bago natin masimulan mga camera movements, mga camera, kailangan muna nating pag-aralan kung paano natin ibabalance ang gimbal. Gimbal kasi is may tatlo siyang axis. Ang tilt axis, pan axis, and roll axis. Ewan ko kung tama ha. Correct me if I'm wrong. Kung tama talaga na axis ang tawag sa kanila. Bago tayo gumawa ng mga gimbal movement, kailangan muna nating i-balance ang camera sa gimbal. Itong camera na to is ilalagay natin dito sa plate na to. Ang tawag nila dito is plate. Ito yung pinakahawak sa camera. Ngayon, meron siyang tornilyo dito. Ayan. Meron siyang tornilyo dito and yun yung ilalagay natin siya dito. Ilalagay natin dito. Okay? Sa Weebill S, may makikita kayong guhit pag ganon na nagtuturo. Dito sa guhit na to, ito yung indicator na dito yung lente. Dahil dapat nakaganyan to dito. Yan, nakaganyan. Tapos pag ilalagay mo siya sa camera mo, kailangan lagyan mo siya ng kahit konting inches lang na awang dito sa camera mo. Yan. Ngayon, ilalagay na natin siya. Ngayon, dahil wala akong screwdriver na flat dito na panghigpit, ang gagamitin natin is yung susi ng motor. Okay na nga guys, nakabit na natin yung plate sa ilalim ng camera. Ngayon, ilalagay na natin yung plate. Ilalagay na natin tong plate sa dito sa lagayan ng plate. Ewan ko ano pang tawag dito eh. Pero yun. Sa paglagay nitong plate dito, kailangan mong pindutin ito. Kung makikita nyo, meron ditong kulay silver na napipindot. Yun yung pipindutin mo para mag-lock siya. Yun yung magiging lock. Ngayon, kapag na-slide mo na siya, papasok, click mo yung kulay silver na bakal. Then, yun na. Release. Yun, nakapasok na siya. Kasi kumbaga parang stopper. Stopper siya nung kinakabitan ng plate.
Ngayon naman, ibabalance na natin siya. Sa pag-balance ito is ilock muna natin yung mga axis. Nakabit na natin yung plate. Ang next naman natin ngayon is magbabalance na tayo ng mga axis ng camera na to. Pinakaunang axis na ating ibabalance is ito, ang tilt axis. Ngayon, dalawang concept kasi sa pagbabalance nito sa tilt axis. Ang una is kailangan ang camera is kapag binalance mo siya, kailangan ng camera is nakaganto lang siya. Hindi siya yumuyugtong ganto, yumuyugtong ganyan. Kailangan kapag binitaw mo siya, in-stop mo siya is yan, nakaganyan siya. Babalance nito is andito yung yung lock niya. Para ma-move yung plate at makuha mo yung tamang timpla. Katulad yan. Kapag binitawan ko, yan, steady lang siya. Ngayon, kapag nakuha mo na yung balance ng tilt, yung una sa tilt axis, ilalak mo na ngayon yan. Ipupull mo yung hook na to, tong lever na to, para mag-lock yung plate. And yun. Yan. Kapag ginalaw-galaw mo, nag-i-stop lang. Hindi siya pumupunta dito. Hindi siya pag binitawan mo is bumababa yung yugtong ganto o yung yugtong ganyan. Na-steady lang siya sa harapan. Ang pangalawa naman sa tilt axis na kailangan mong balance is ito, yung ulo niya. Sa tilt axis, kailangan pag tinaas mo tong camera or yung tilt axis is yung camera is nakatutok pataas. Hindi siya tumutuloy na umiikot pa ganyan or bumababang ganyan. Kailangan kapag binitawan mo siya, ganyan siya. Pag tinaas ko siya, yan, hindi siya tumataas, bumababa siya. Means, hindi siya balance. Ngayon, para ma-balance mo siya, kailangan mong, kung nakikita nyo to, kailangan mong i-unlock siya. Ngayon, kapag na-unlock mo siya, itong buong na to, sinusuportahan ng camera is, pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba. Para malaman mo kung paano yung timpla or para malaman mo kung paano yung yan, kung saan mo makikita yung balance. Pag yumuyuko pa siyang ganyan, syempre kailangan push forward. Ibababa mo siya para malaman mo. Ayan, doon naman siya pumupunta doon. Ngayon, kailangan mo na siya i-push papunta sa'yo. Kailangan mong hanapin yung tamang timpla para hindi siya yumuyuko at mag-steady lang siya. Yan, medyo mahirap to. Yan. Konti na lang makukuha natin. Yan. Yan, ganyan. Ngayon, kapag nahanap mo na, ang kailangan mo naman ngayon is i-lock na siya ngayon. Yan. Ngayon, pag i-check nyo, ayan. Diba? Hindi siya yumuyuko, hindi siya umaangat. Ngayon, kapag nakaangat naman siya, hindi siya dumidiretso pa ganyan, hindi naman siya bumababa pa ganyan. Ibig sabihin, okay na yung tilt axis natin. Ngayon, ang next natin is yung rolling axis. Kailangan hindi nakaganto yung roll axis. Hindi siya yumuyugdong ganto. Hindi siya bumabalang na ganto. Ang kailangan is naka-steady siyang ganyan. Kailangan balance siyang ganyan. Ngayon, para mabalance siya ng ganyan, eto sa likod nitong na to, meron ulit siyang parang hook. Ito yung lock and unlock niya para dito sa plate na to. Para mauusod mo pa right or pa left yung plate at para mahanap mo kung paano siya magbabalance na hindi siya yuyuko pa ganito, hindi siya yuyuko pa ganyan. Ngayon, hahanapin mo ngayon siya. Okay, kunwari ganyan, ginanyan ko. Masyado siyang yuyuko pa kanan. Ngayon, ipupush natin pakaliwa. Okay, ayan, di ba? Okay na. Nahanap na natin agad yung tamang balance niya. Hindi na siya yumuyuko. Kaya ngayon, kapag sure ka na, okay na yan, ilalak mo na ngayon siya. Yan. Diba? Okay. Medyo yumuyuko pa siya. Medyo na nabago. Kaya, syempre, anong ba gagawin natin? Ulitin natin. Okay na. Okay na, nahanap na natin. Ilalak na natin siya ngayon para secured na. Okay, ngayon, ang next na ibabalance natin or ang last na ibabalance natin is itong pan axis.
kailangan bumabaling ng kanan or bumabaling ng kaliwa. Kailangan, kapag ginanon mo siya, steady lang siya sa gitna. Ngayon, para mabalance mo siya, is eto, may lock din siya ulit dito sa pan axis na to. I-unlock mo lang yan, then push push forward and push backward naman siya. Kapag, ayan, katulad niya, okay? Yan, push forward natin siya. Diba? Bumabaling naman siya pa kaliwa. Kaya kailangan hahanapin natin yung tamang balance para hindi siya bumaling ng kaliwa o kanan and manatili siya sa gitna. Okay? Ang pinaka the best na dapat mong gagawin is gaganyan mo siya. Okay? Okay, babalance natin siya. Di ba? Hindi na siya ganun bumabaling kanan at sa kaliwa. Ngayon, okay na. Na-balance mo na lahat is ng gimbal mo. And ang next naman nito is i-on natin yung gimbal. And next step nito is kailangan i-check kung talagang balance na ba talaga yung ginawa mo. Kailangan i-check ng motor kung tama yung pagkakabalance mo sa gimbal mo. And sa pag-check nito, sa Weebill is may tatlong dots sa baba, i-click mo lang yun. Pagka-click, makikita mo yung motor. Then, makikita mo yung right button or dito sa may pabilog na to, sa rolling na to. May yung right button dito is i-click mo, then click auto para auto-tune na siya ng balance ng gimbal. Yun nga, medyo manginginig nga lang siya dito kasi kine-check niya kung talagang nagbabalance yung gimbal mo. Okay guys, ayan, kita natin. Check okay na. Ibig sabihin, yung pagkakabalance ko kanina dito sa gimbal is tama and accurate. Yun nga guys, no, ang pan axis, ang roll axis at ang tilt axis ay tama sa pagkakabalance. Siguro hanggang dito na lang muna tayo. Ang next part naman nito ng pag-aaralan natin sa gimbal is yung tawag nila yung mga mode. Diba? Yun naman yung next part na pag-aaral natin sa gimbal, yung mga mode. Then, yun. Thank you for watching guys. And I hope na nagustuhan nyo. Nakatulong ako sa mga kapwa ko beginner na nag-aaral pa lang ng gimbal. So, yun nga. Next time ulit. Bye-bye. This is your boy, Ino.